Inaasahang bibisita bukas si Pangulong Duterte sa Camarines Sur para kamustahin ang mga nasalanta ng Bagyong Usman doon. At dahil sa pangambang maulit ang pagguho ng lupa, pinalikas na ang mga residente sa isang sitio sa Sangay, Camarines Sur na napuruhan ng landslide sa kasagsagan ng bagyo. Live mula sa Sangay, Camarines Sur, may report si Ian Cruz. Ian? Ma'am Jess, kung kahapon ay naibalita ko sa iyo na nakagabi ay nasa 12 pamilya ang narito sa Sangay Sports Complex. Ngayon ay umakyat na ito sa 82 sapagkat yung taga Sitio Garang ay dinala na rito, Ma'am Jess, yung mga residente sapagkat naniniwala ang mga otoridad na maaring magkakaroon muli ng panibagong landslide doon. Kaya mas mabuti raw na magkaroon na ng forced evacuation. Isa sa labis na napuruhan ng landslide, ang Sitio Garang sa Barangay Patitinan dito sa Sangay, Camarines Sur. Hanggang kanina, puspusan ng clearing operation ng DPWH para marating na ng sasakyan ang sitio na 6 na araw ng isolated. Tadtad ng gumuhong bato at lupa ang maraming bahagi ng kalsada. Sa 48 landslides na naitala dito sa bayan ng Sangay, ang nangyaring pagguho dito sa Sitio Garang ang maituturing na pinakamalaki at pinakamalawak ang pinsala. Marami nang nahukay na bangkay sa mga guho dito at higit 10 pa ang patuloy na hinahanap. Kapansin-pansin sa mga gumuhong bahagi ng bundok, panay mga puno ng saging ang nakatanim na isa sa ikinabubuhay ng mga residente. Sa pangambang maulit ang pagguho, pinalikas na ng lokal na pamahalaan sa tulong ng composite team mula DSWD, Red Cross, mga pulis, bumbero at sundalo ang mga nananatiling residente sa Sitio Garang, Barangay Patitinan. Dinaanan kasi yung bahay namin na ganyan. Kaya bumaba kami dito. Natakot naman kami, kaya napunta kami dito sa baba. Kung bumuho yun, delikado kasi malapit po sa baba ng kalsada. Lalo pat ang iba, wala na rin namang pabalikan. Iligas kami. Bali na yung mga at least wala na rin naman kaming bahay. Wala na kaming gal. 6 na bangkay ang unang nahukay sa sitio. Si Mang Abel, galing pang Bulacan at kanina lang nakarating. 4 na pamangkin ang dinat ng patay. Ang mga pamangkin ko bumahaw na dito. Wala bang nagiging tulong dito? Paano bumahaw ang isang bangkay kung walang tulong? Dapat may tulong po kayo. Nakaligtas sa guho si Jonah, pero ang 2 sa kanyang 3 anak nalibing ng buhay sa guho. Matapos mahukay ang mga nasawing anak na edad 5 at 1 taon, hindi pa rin sila nakukuha at naililibing. Sobrang sakit po talaga. Hindi ko po nabigyan ng magandang yung mga anak ko. Opo. Taga Sitio Garang din ang isa sa mga sugatang residente, si Mang Bonifacio na tinamaan ng puno sa likod habang lumilikas. Bago po nagbagyo, wala ba nagsabi na malakas ang ulan pero mahina ang hangin? Wala. Wala po nagsabi na posible magkaroon ng landslide? Apo. Wala talaga. Wala. Ang misis niya, takot na ring manatili sa kanilang bahay. Ilang malalaking tipak ng bato kasi ang bumagsak doon. Sana makihingi kami ng pambahay. Nga makalipat kami dito sa bahay. Iginit ng lokal na pamahalaan na hindi sila nagkulang sa paalala. Alam daw ng mga barangay at residente ang banta ng landslide sa kanilang lugar. 3 beses po nag-ikot yung aming team. Kaya lang yung report kasi, di ba, signal number 1, low pressure lang, wala namang sinasabi talagang as in bagyo. So, parang hindi naniniwala yung tao. Hindi namin in-expect ito. Ginawa lang namin yung dapat namin gawin na pinagsabihan namin yung mga tao na may probable landslide. This is the first time that ever happened dito sa Barangay Patitinan. Kanina, 13 sa 30 namatay sa guho ang ipinagmisa ni Archbishop Rolando Tria Tirona. Inilibing na rin sila ng sabay-sabay kanina. Biyaheng Camarines Sur bukas si Pangulong Duterte para tingnan ang sitwasyon sa mga nasalanta ng masamang panahon. Ayon sa Malacanang, nalungkot ang Pangulo nang malamang maraming namatay sa Bicol Region. Pero di naman daw masasabing may kakulangan sa paghahanda ang mga ahensya at lokal na pamahalaan. Kaya nangyari ang trahedya. Pero ginawa naman natin ang lahat na maging handa. But there are things you cannot control. May mga dumarating na mga panahon na talaga magkakaroon ng mga trahedya.
Ma'am Jess, yung 6 na bangkay doon sa Sitio Garang ay kinuha na rin ng mga otoridad bago gumabi kanina, at ang balita natin ay agad ililibing yung mga bangkay na yon dahil nga matagal na ito, Ma'am Jess, na nakatenga doon, mga 5 hanggang 6 na araw na. At Ma'am Jess, ang inaasahan din ng mga residente ay magkakaroon pa sila ng karagdagang tulong sapagkat yung iba ay umaasa na madadagdagan yung kanilang nakukuhang pagkain at may Ma'am Jess. Okay. Iyan, clarification lang, no? Kasi medyo nagmarka sa akin yung sinabi ng mayor, nakausap mo, yung ginang na mayor. Iyan, ang sinasabi niya, they were not aware na bagyo ito, LPA lang. Gayong it was all over the newscasts, kung hindi man sa TV, sa radyo, sa dyaryo, kasi ilang araw bago dumating yung bagyo, LPA muna yan, and then nag-develop into a bagyo, no? Tapos may online na rin ngayon, no? May Facebook na kung saan nakikita natin yung mga balita. Pero ang intindi nila, hindi ito bagyo, kasi kung LGU ito, ganito yung assessment nila, paano nila maisasalba yung kanilang mga kababayan kung ang appreciation nila mismo dun sa weather disturbance ay LPA lang at hindi bagyo? Paano pa nila madidistinguish yung risk, no? Wala pa tayo dun sa level na mahina yung hangin pero malakas yung ulan. Dun pa lang tayo sa kung bagyo ito o LPA, kumbaga hindi na nila nakuha. Paano kaya yon, Ian? Ma'am Jess, yung binabanggit ni Mayor Evelyn Fuentebella, sinasabi niya na bagamat alam nga nilang may bagyo, ang binabanggit niya ay hindi ito ganong kalakas. Ang sinasabi nga mula sa LPA, naging tropical depression at hindi nga ganong kalakas ang hangin. At ang binabanggit pa nga niya, Ma'am Jess, naging mahirap yung kanilang pagpapalikas sapagkat dahil nga magbabagong taon, yung iba talagang hirap daw talaga silang pakiusapan. Kaya nung natanong ko nga yung kanilang hepe ng MDRRMO, ang lumikas nga lang daw doon sa barangay Patitinan ay ilang pamilya lamang, mabibilang lamang sa daliri. Pero yun nga, Ma'am Jess, tumama yung bagyo at nagkaroon ito ng napakalakas na ulan at gaya ng nabanggit ni Mayor, hindi nila ine-expect na ganitong kalaki yung magiging epekto dahil nga yung lakas ng ulan naman na ay hindi nila inaasahan daw na gano'n ang magiging epekto sa kanila sapagkat yung landslide na nagaganap doon sa kanilang area ay hindi naman daw ganyang kalalaki, Ma'am Jess. In the meantime, yung mga bangkay na hindi nakukuha, Ian, sabi mo, nandun lang. Paano ba yon? Wala ba talagang magawa? Hindi ba ma-coordinate ng mabuti itong mga ganitong bagay, Ian? Ma'am Jess, alam mo, nakakalungkot talaga yung pangyayari doon sa Sitio Garang, lalo nga nung nakita nyo naman yung interview natin kay John Ami, yung anak niya, 2 maliliit ito, 5 taon at 1 taon yung mga nasawing ito. At matagal na nga raw silang nananawagan at humihingi ng tulong, pero yun nga, Ma'am Jess, hindi ito nagawan umano ng paraan. Nung nakausap natin yung taga MDRRMO, ang sinasabi nila sa atin, Ma'am Jess, talagang hindi passable yung kalsada. Kung magpupunta ka doon, aabutin, kung kahapon, Ma'am Jess, na hindi pa nabubuksan yung kalsada, aabutin ng 3 oras papunta. At kung may option nga rin na dadaan sana sa dagat, doon sa Pacific Rim area ng Kamsur, pero napakalalaki ng mga alon, Ma'am Jess, so baka daw magkaroon pa ng malaking peligro. At bukod nga doon sa napakahirap naman lakaran nung maputik na area, baka daw iniisip ng mga taga-gobyerno na hindi baka magkaroon pa ng problema kung ibubuhatin mula doon sa Sitio Garang yung mga bangkay papunta doon sa Kabayanan, Ma'am Jess. Okay, Ian, meron lang ako nakita dito sa video mo, itong coverage nyo ngayon, na itong nangyari dyan sa Kamsur, kamukhang kamukha nung nangyari sa Itogon, Benguet na landslide. Nagsimula sa tuktok, no? Tapos gumuho pa, dumausdos yung lupa, no, pababa. Ang naalala ko kasi rito, ang sabi ng mga taga MGB DNR ng Cordillera nung nakausap ko sila, ang palatandaan daw nila dati na kung bakit delikado na yung lugar na yun sa Itogon, may scarring na tinatawag, yung bang parang kalbo sa taas ng sa tuktok ng bundok, doon nagsimula
parang ganito rin kasi yung nangyari sa Itogon. So baka rin, no, bago pa nangyari itong landslide na to, nagkaroon na rin ng scarring dun sa itaas na bahagi ng bundok na ito. Iyan? Possibly, Ma'am Jess, pero hindi maidetalya sa atin ang mga residente ito. Pero Ma'am Jess, ang na-notice ko doon sa kanilang area, particularly yun doon sa Sitio Garang, yung lupa doon sa bundok ay kumakapit lamang ito sa karamihan doon sa mga puno ng saging. So alam natin, Ma'am Jess, na hindi ganong katindi yung mga ugat nito sa ilalim. Yun daw kasi yung ikinabubuhay ng karamihan sa mga nakatira doon, yung pagtatanim at pag-aani ng saging. At Ma'am Jess, napansin ko rin doon mismo sa pinangyarihan kung saan ako nag-stand upper, meron doong signage na nakalagay talaga na susceptible yung lugar sa landslide. At actually nakita ko rin yung susceptibility map nila sa landslide, na yung area na yun na pinuntahan natin kanina ay nasa high talaga na nakalagay yung susceptibility dito sa landslide, Ma'am Jess. At yung mga residente, gaya nung kila John na May na yung umiiyak na namatayan ng 2 anak, sinabi niya na bago nangyari yung pagguho ay talagang napakalakas daw nung tubig na dumadaos-dos mula dun sa itaas ng bundok patungo sa kanilang bahay, at nagpasya na nga daw sana silang lumabas nung kanilang tahanan, pero yun na nga, huli na, Ma'am Jess, natabunan na yung 2 paslit. Okay, sana lang napupulot ito o napipick up ng mga kababayan nating nanonood sa atin. No? Pag nakatira ho kayo sa mga bundok-bundok na ang tanim lang, yung mga halaman na mababaw lang ang ugat. No? Nakita ko rin yan sa Southern Leyte, iyan, no? Yung mga nag-landslide doon. Yung tanim lang doon sa mga bundok o burol ay nyog. Mababaw din ang ugat nun Ito kamo sa Kamsur ay saging lang yung tanim. Ibig sabihin, nakaingin na yung mga bundok na yan, natamnan na ng saging o nyog, no? At yung isa naman na naalala ko from Itogon, Benguet nga, yung scarring. Pag nakita nyo ho yung mga bundok kung saan nakatira yung kayo o yung nasa ibaba kayo ng mga bundok o burol at meron na kayo nakitang mga crack, no, somewhere, lalo na sa taas o siguro kahit saan pa dun sa bundok na yan, medyo delikado ho yung mga lugar na yan. Pag sinabing forced evacuation, alis na agad. At saka isa pang palatandaan, alam ko iyan, pagka loose yung soil ng mga bundok o burol kung saan malapit ho kayo nakatira, tapos may paparating na malakas na ulan o bagyo, mabuti pa ho pakinggan nyo yung mga warning. May sign na pala kamo iyan na highly susceptible to landslide yung lugar na yan, di ba? Yes, Ma'am Jess, talagang nakita nga natin na may sign, tama rin naman yung sinasabi ng LGU na dati na sila nagsabi, and yung geohazard map daw na yun, Ma'am Jess, nakita rin natin yung date 2013, so napamahagi na raw ito early on doon sa mga barangay nila, doon sa mga talagang dapat makakita nito at magsabi doon sa mga residente. At Ma'am Jess, maidagdag ko na rin doon sa mga tips na binanggit mo kung ano yung mga pwedeng maging sign ng pagkakaroon ng landslide. Ang napansin ko doon sa mga na-cover ko like sa Ifugao and doon sa iba pang mga area, pag nagkakaroon ng obserbasyon yung mga residente na parang nagkakaroon ng mini waterfalls doon sa bundok, sa bahagi ng bundok, ibig sabihin may fissure o may crack nga ito na dinadaanan ng tubig. So ibig sabihin kung lalakas ng sobra yung ulan at magkakaroon ng tubig doon sa loob ng bundok na yun, ay posibleng magkaroon ng malaking bitak na nagdudulot ng pagguho, Ma'am Jess. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Kamsur, Ian Cruz.